Praise God. Nakikita niyo na po ba ako? Parang yung aking salamin ay maluwag ah.
Nakikita na po ako. Response nga. Alis kayo dyan. Nakikita na po ako. Response nga. Hello po. Response nga. Nakikita na po ako. Response nga. Ayan. Hello po. Nakikita na po ako. Response nga. Nakikita na po ako. Response nga. Ayan. Hello, Pastor. Pastor. Ayan. Hello, Pastor. Ayan, sige po. Mag-start na po tayo since praise God, glory to God. Sige po. Tayo po ay mag-i-start na kasi gusto ko pong malaman kung nakikita nyo ko dahil gamit ko po ang Zoom. Ano po sa kasi gusto ko pong gumamit ng slides. Tayo po ay mag-i-start na kasi gusto ko pong malaman kung nakikita nyo ko dahil gamit ko po ang Zoom. Ano po sa kasi gusto ko pong gumamit ng slides. Tayo po ay mag-i-start na kasi gusto ko pong malaman kung gamit ko po ang ano po sa ngayon po, okay na po ba ang wala na pong echo? Maliwanag po ba? Papacheck mo. Mag-start na po tayo, praise God. Ano po, sa umagang ito, tunay na napakabuti ng Panginoon. Ano po, talagang ginising niya po tayo ng may galak sa puso. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Okay na po ba? Naririnig nyo na po ako ng maayos? Nag-e-echo daw po. Paki-chat po. Naririnig nyo na po ako? O nawala po ba ako? Hello po. Hello po. Naririnig nyo po ako? Wow, praise God. Sige po. Glory to God po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At tayo po ay mag-umpisa sa pananalangin. Glory to God. Yes, oh God, we give you praise, we give you glory, we give you honor, oh Lord. Indeed, oh Father, you are so great, Panginoon na Diyos. Wala ka pong katulad na Diyos. Hallelujah. Narito po kami minsan pa, Panginoon, tunay at lubos-lubos na nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Panginoon, napakabuti mo, O Diyos. Hindi ka po maikukumpara kanino man, saan man, Panginoon, o anuman, Panginoon, O Lord God. Ikaw ang Diyos na patuloy, Panginoong nakakaalam ng lahat ng bagay at karapat-dapat na mapagkatiwalaan ng bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, marami pong salamat sa pagising mo sa amin sa araw na ito. May lakas, may linaw ng pag-iisip.
punong-puno ng kagalakan na ikaw ay sambahin at dakilain. Marami pong salamat sapagkat ikaw ang Diyos, hallelujah, na hindi nagkulang sa amin, Panginoon, O Lord God. Alam namin, O Diyos, as you give us the breath of life this morning, Panginoon, hallelujah, nakaplano na po ang lahat ng bagay, ng favor, Panginoon, na marireceive ng lahat, O Diyos, ng iyong mga anak na ginising mo sa araw na ito, O Diyos. Marami pong salamat higit lalo, O Lord God, sa araw na ito ng Sabbath, Panginoon, O Diyos. Lord, marami pong salamat. Tunay na hindi natatanikalaan, Ama. Hindi po, Panginoon, napapadiran, O Diyos. Hallelujah. Ang pagsamba namin sa iyo, Panginoon. You are always opening doors of opportunities, Panginoon, O Lord. Hallelujah. Upang maipakita namin sa iyo ang tunay na kagalakan namin, Panginoon, na ikaw ay sambahin, dakilain, purihin, Panginoon, O Diyos ng buhay na ito. At hayaan mo nga, Panginoon, patuloy na makita mo sa amin ang tunay na pagpapakumbaba, Panginoon, O Diyos. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga karumihan at hayaan mo nga, O Diyos, hallelujah, na ikaw ang Diyos na patuloy na as you cleanse us, O Lord God, from all our iniquities, from all our filthiness, Panginoon, O Lord, makita mo po, Panginoon, nakagamit-gamit ang mga buhay na ito, O Diyos, para ikaw ay aming maparangalan at madakila, O Lord God. Lord, we miss worshiping you, O Lord God, as how David worship you, O Lord. We miss, O Lord God, hallelujah, jumping, Panginoon, O Lord, dancing in front of you, O Lord God. At hayaan mo po, Panginoon, O Diyos, though we are limited, Panginoon, O Lord God, to show this, Panginoon, to you, O Lord. Hayaan mo, Panginoon, na sa oras na ito, makita mo, Ama, na ang puso namin, O Lord, ay bukas, Panginoon, O Lord God, sa iyong mga salita, Ama. Hallelujah. Ito po, Panginoon, ang aming alay sa iyo, O Diyos, ang magpaturo, Panginoon, O Diyos, sa lahat, O Lord, ng aming maririnig, Panginoon, buhat sa iyo, Ama. At hayaan mo nga, Panginoon, O Lord, hallelujah, na kami, O Diyos, ay maging mabangong samyo, Panginoon, sa iyong harapan sa araw na ito, O Lord God. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Though changes, Panginoon, O Lord God, happens, Panginoon, for this past 1 month, Panginoon, ang aming buhay. But indeed, O Lord God, you are so great, Panginoon, sustaining the needs of our spiritual, Panginoon, O Lord God, of our spirit, Panginoon, O Diyos. Marami pong salamat at minsan pa, Panginoon, hayaan mo, Ama, na patuloy, O Lord, ang karangalan, ang kadakilaan, Panginoon, sa response namin sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Ang siyang patuloy mong ma-receive, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Marami pong salamat. Take control, O Lord, of every minute, Panginoon, O Diyos. And as how you talk to your servant, Lord, that your very words, Panginoon, magrema, Ama, hallelujah, sa aking mga kapatid, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Iyo lamang, Ama, ang lahat ng papuri, parangal, pagdakila, pagluwalhati at pagsamba sa pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoon at tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. At Lord, samahan po kaming lagi ng iyong banal na Espiritu. Amen and amen. Praise God. Amen. Ano po? So do you miss worshiping the Lord? No po, sana kapag binigyan na tayo ng ulit ng opportunity, ano po, ng Panginoon, yung pong mag-normalize na ulit, ano po, lahat, nawa, tayo po ay yung todo-todo na talaga, ano po, na magpuri sa Panginoon. Talagang I miss so much, ano, yung makasama kayo ulit, ano po, na magpuri. Amen, sa Panginoon. So praise God, no? Nakahanda na po ba ang lahat ng tainga? Nakahanda na po ba ang lahat ng mga puso ng bawat isa? Amen. Huwag niyo pong tutulugan ang salita ng Diyos. Ano po? Actually, mahaba po ito. Mag-aalas 5, mga 4:30 po ako pinatulog ng Panginoon. Amen, ano po? Habang po kayo ay masarap ang tulog, amen, ano? Ang inyo pong lingkod ay kinakausap ng Panginoon. At hayaan po ninyo na wag din po kayong matulog sa oras na ito, ano po? At atin pong pagsalusaluhan ang salita ng Diyos. Amen? Praise God. Nako.
Wait lang po ha. Papa, pakilagyan mo nga ng battery. Ginamit ko po ang Zoom para po tayo para po makapag-share ako sa inyo ng slides. Amen. Ano po. So sige po, buksan po natin ang ating mga Bible sa Judges o samahan niyo po ako sa pakikinig. Ano po? Samahan niyo po ako sa pakikinig ng mabuting balita. Amen. But before this, I want to share to you So, amen. Ano po? Nakikita na po ba yung slides? So, let us start. Praise God. Lord, hawakan mo po lahat ng mga gagamitin namin. Hayaan niyo pong walang maging aberya. What's happened? Papa, mahina. So, ang pamagat po ng Word of God sa oras na ito ay God sent us frontliners. Amen? So, God sent us frontliners. Amen. So, ito po ay pangungusap ng Panginoon na matatagpuan po natin sa Judges chapter 1 verse 1. Amen. Judges chapter 1 verse 1. So sabayan niyo po ako sa pagbasa. Ano po? Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Amen. Ano po? So sabi po dito, now after the death of Joshua, it came to pass that the children of Israel asked the Lord, saying, who shall be first to go up for us against the Canaanites to fight against them? Amen. Ano po? So, dito po ako dinala ng Panginoon, ano po, at actually, binigyan niya po tayo ng mga example ng mga frontliners, ano po, na makikita po natin sa Book of Judges. Amen. So, a brief history lamang po ng Book of Judges. Amen. Ano po? Who shall be the first to go up? Ano po? So, inumpisahan po ang Book of Judges sa verse 1. Kung mababasa po natin, ito po yung binasa natin kanina. Ano po? Sabi po doon, nang mamatay po si Joshua na matagal nilang naging leader, ano po, tapat na leader. Amen. Ano? Naghanap sila ng kailangang pumalit. Bakit? Kasi marami pa pong mga lands na hindi pa po nako-conquer. Amen? Marami pa po na mga part ng promised land na supposed to be
ay dapat na makuha ng mga Israelites during the time of Joshua. Pero dahil sa Joshua chapter 8 po, yata yun. Ano po? Joshua chapter 8 verse 3, kung hindi po tayo nagkakamali. Sabi po doon ni Joshua, hanggang kailan ba kayo mag-aatubili na sakupin ang lupain na sinasabi ng Panginoon sa inyong sakupin? Amen. Ano po? So makikita natin doon na isa sa mga naging dahilan bakit hindi po nasasakop ang lupain ay dahil atubili pa ang mga Israelites. Amen. Ano po? 18. Joshua chapter 18 verse 3. Ano po? Nag-aatubili ang marami sa mga Israelita na sakupin yung lugar na kung saan ibinigay na talaga sa kanila ng Panginoon. Amen. Basahin ko lang po ulit. Joshua chapter 18 verse 3. Then Joshua said to the children of Israel, "How long will you neglect to go and possess the land which the Lord God of your fathers has given you?" So, namatay na lang si Joshua, marami pa po na mga lupain na hindi pa po nasasakop. Makikita po natin dito, if only God's people are in unison with the purpose of the Lord in their lives, and then sana all will be well matapos ang bawat leader na nagampanan nawa ang lahat ng mga dapat na magampanan during their reign. Amen. Pero ang problema kasi, hindi katulad ng mga Israelites, hindi po nagkaroon ng pakikiisa ang mga Israelita during that time. Amen. So, tanong po ng mga Israelites sa Judges chapter 1 verse 1, who can be first to go up for us against the Canaanites to fight against them? Amen. Ang hirap mag-preach nang hindi ko alam kung may kung nagre-response, no? Amen. Anyway, praise the Lord dahil mayroon pong ginagawa ang Panginoon. So, balik po tayo dito. Sabi, who shall be the first to go up? So, nagtatanong ngayon ng mga Israelita, patay na si Joshua. Panginoon, sino po ba ang mangunguna? Sino po ba ang mauuna na sumakop doon po sa mga Canaanites? Amen. So naghahanap sila dito ng mga frontliners. Naghahanap sila dito ng mga tatayo na mangunguna o mauuna doon sa kanilang pagsulong na sakupin ang mga natitira pang lupain sa Promised Land. Amen. Ang Book of Judges, mga kapatid, ay story, history of the Israelites na kung saan kailangan talaga nila ng mga frontliners. Kailangan talaga nila ng mga forerunners, o frontliners o yung mga mangunguna sa kanila. Amen. Bakit? Kasi whenever the Israelites has no one to lead them, they always gone astray. Amen. So makikita po natin yan pagbabasahin niyo yung Book of Judges, ulit-ulit lamang ang story. Amen. Babalik sa kasalanan ang mga Israelita kapag walang namumuno, or kapag ang namumuno naman ay hindi karapat-dapat, ganun din naman yung kanilang pagsunod, hindi rin sila magiging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Amen. So ang Panginoon mismo talaga ang pumipili ng mga frontliners. Tinawag po ito sa judges na judges. Amen. Or judge. Amen. Tagapangunguna po ito. Hindi po yung tagahatol para parusahan or anything. Ang mga judges, part lang ito ng pagpaparo ng kanila pong office, yung pong magparusa, subalit ang kanila talagang tungkulin ay mapangunahan ang mga Israelita sa lahat ng bagay na kinakailangan nito upang, sabi dito, upang makapamuhay ang mga anak ng Diyos ng mapayapa. Amen. So the Lord raised people and empowered them with His Spirit to lead His people to peace. Amen. So makikita po natin yung buhay, actually mayroon pong 12 na judges
ang Book of Judge na ipinakilala sa atin. Amen. Ano po? Ang 6 po doon ay major judges na kinikilala. Ito po ay sino-sino po ba yon? Unang-una si Othniel, si Ehud, si Deborah, ano po, si Gideon, si Jephthah, si Samson. Ano po? Amen. At yung pong mga iba, mga minor judges po sila. Hindi po natin isasama si Abimelech kasi si Abimelech hindi naman siya pinili ng Panginoon. Amen. Ano po? Siya po ay dahil namatay po yung kanyang ama na si Gideon, siya po yung presenta sa kanyang sarili, ano po, because of his motives, wrong motive in his heart, ano po, kaya po niya pinresenta yung kanyang sarili na maging judge. But he is not actually, ano po, the Lord chosen judge of Israel. Amen. Ano po, during those times. Amen. So, ano po ang makikita natin dito? Ano po? So, naghanap sila ng mga frontliners at ang Diyos mismo ang pumili ng frontliners na ibibigay para sa kanila. Amen. So, what are the frontliners? Frontliners is a person in the leading position. Ano po? Sila po yung mga tao na nasa position, ano po, na kung saan mag-iimpluwensya, mangangalaga, magli-lead, magda-guide, ano po, sa kanilang mga nasasakupan. Amen? So ang mga frontliners, they are the most advanced. Ano po, ibig sabihin, kakaiba po sila doon sa mga, tawag dito, doon sa mga ordinary members lamang, ano po, o ordinary mga tagasunod, ano po. They are responsible. Ang mga frontliners, they are responsible. Amen? And their tawag dito, and their stand are visible, ano po, in the position na kinalalagyan nila. Ibig sabihin, active po sila. Amen? Ano po, hindi mo po sila makikita na tutulog-tulog. Ang mga frontliners, hindi po tutulog-tulog ito sa panahon ng crisis. Amen? Ano po? Ang mga frontliners, makikita mo, they are so active, ano po, na gumagawa, ano po, upang tupdin ang kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen? At saka sa buhay ng lahat ng pinapaalagaan sa kanila ng Panginoon. Amen? In military term, amen, ang frontliners, it indicates that they are the one closest in the area of conflict or struggle. Amen? Kaya mababasa po natin dito, ano po, they have this advanced knowledge, ano po, they have this advanced wisdom. Amen, ano po? Bakit? Kasi they are the one closest, ano po, in the area of conflict or struggle. Kapag ka po sa military term, amen, ganito po yung kanilang nilalagay sa mga front lines. Amen? Yung pong talagang marurunong, ano po, na saang bagay na alam yung mga tactics, amen, ano po, ng kung paano mananagumpay ang purpose ng pagkalagay sa kanila sa position na iyon. Amen, ano po. So they are the frontliners. Amen, ano po. So how about these days? Sino po ba ang mga frontliners? Amen. I am not talking here about the pastors or about the pastors only or the assistant pastors. Amen, ano po. We as Christians, we as beloved people of the Lord na naka-receive ng wisdom, na naka-receive ng knowledge buhat sa Diyos, ito po yung kausap ng Panginoon sa oras na ito. Yung mga tinuruan ng Diyos, ano po, hallelujah, upang malaman ang pagdidisiplina sa sarili, una, ano po, upang malaman ang tunay na purpose ng kanilang mga buhay. And I'm speaking to all of us here na nakikinig, ano po, sa mabuting balita ng Panginoon sa oras na ito. Amen? So, can you please say to yourself, I am a frontliner of God. Ano po? I am a frontliner of God because I am in the position to influence others. Amen? I am the frontliner of God because I have the advanced, ano po, knowledge, wisdom. I know the word of God. Amen? Kinausap ako ng Panginoon sa kanyang salita.
Amen? I am responsible. I have this visible position of activity. Ano po? Active ako. Ano? Kailangan kong maging active. No? So, ito po yung mga yung sinasabihan ng Panginoon sa oras na ito. Ano po? And I know that I am in the battle. Amen. Being the frontliner, I know that I am in the battle. Amen. Ano po? So, I hope mayroon na po tayong konting idea regarding sa mga frontliners. Amen. Ang mga frontliners sa panahon na ito ng crisis ng pandemic ng COVID, ano po? Sikat na sikat po ang salitang frontliner. Amen. Ano po? But actually the frontliners, though it is not mentioned word, ano po, by word, letters by letters in the Bible, but the very meaning of the frontliner, the very responsibility of being a frontliner is indeed seen in the book of the God, ano po, in the word of God. Amen? Hallelujah. So frontliners, sino po yung mga frontliners sa panahong ito ng ENCOV? Yung mga doctor sa hospital, ano po, yung mga nurses, alam na po natin yan, ano po, yung lagi nating kasama sa ating panalangin sa mga panahon na ito. They are the frontliners, ano po. Hindi lamang yung mga frontliners in white uniforms, amen, ano po, maging in green uniforms, ano po, bakit? Kasi binabantayan nila, ano po, yung lungsod na kung saan kinakailangan ng pagliligtas, kinakailangan ng disiplina, ano po, sa kanilang mga lugar, amen. So sino pa po, yung mga frontliners, sila rin po yung mga, basta't nandoon po, aktibo ano po during ng crisis, aktibo ano po during ng mga panahon na kung saan nandoon sa peligro ang sitwasyon. Amen, ano po. So they are the frontliners. Praise God. Next is, who are the actual God's frontliners? Dito naman tayo ngayon. Ano po, sa pandemic na ito, na-recognize natin sino ba itong mga frontliners. So kilala natin sila. And I hope na kasama po silang lagi sa ating mga panalangin. Ano po, yung mga nagtatrabaho sa hospital, yung mga nagtatrabaho sa government, amen, presidente natin, they are also frontliners because why? They are advanced, ano po, in wisdom, in knowledge na pangunahan ang ating bansa, ano po, amen. So who are the actual frontliners? They are the chosen, ang Diyos po ang pumili sa kanila. Hindi po katulad ni Abimelech, ano po, pag binasa natin sa Judges, hindi po katulad ni Abimelech, hindi po ito yung tunay na frontliner, amen, ano po, yung nag-representa with wrong motives, amen, ano po, with wrong motives, ha, ang ibig sabihin ng wrong motives, para sila makilala, yung gagawa sila ng mabuti para lang maitaas yung kanilang pangalan, no po. So I'm not talking ano po, regarding those peoples. Nakikita naman natin yan sa Facebook, ano po, masyadong nagiging sikat, amen, ano po, for very motives, ano, I do not know, ayoko na lang po magsalita, amen. So sabi po dito, they are the chosen commission, ibig sabihin, may iniutos sa kanila ang Panginoon, ano po. So, meron po ba kayong alam na iniutos sa mga anak ng Diyos sa mga panahon na ito? Amen, ano po, the Great Commission, ano po. Sabi po ng Matthew chapter 28:19-20. Amen. Go, no po, into all the world and preach the gospel into all nation. O doon na lamang po sa ating verse, ano po, Mark 16:15. Amen. So sabi po doon, go into all the world and preach the gospel into all creation. Ano? So, lahat pala ng talagang nagsasabing at tinanggap ko ang Panginoon bilang sarili kong Panginoon at tagapagligtas ay mga frontliners. Amen? So, ang mga frontliners, God's frontliners are the one who knows the tactics of the enemy. Alam na alam nila na mayroong kalaban, ano po, and the counter strategies of God. Alam nilang may kalaban at alam din nila yung mga kontra-estratehiya na dapat nilang gawin during ng chaos, during ng crisis. Amen. Ano po? In times of crisis,
take note po, ano po, may pinapagawa po sa atin ng Panginoon. In times of crisis, it is a must for God's frontliners to be at post. Amen? Ilagay po natin to sa ating puso. In times of crisis, it is a must for God's frontliners to be at post. No? Sa panahon ng crisis, napakahirap po na walang mag-lead. Sa panahon po ng krisis, napakahirap na walang presidente. Sa panahon po ng krisis, napakahirap na walang magulang sa loob ng tahanan. O sabihin natin kung wala na pong magulang, parehas na pong patay, ano po, o nawala, ano po ang kanilang mga magulang. Napakahirap na walang panganay, ano po, sa isang tahanan. Amen? Sa panahon ng krisis, napakahirap ano po, na hindi gaganap ng kanilang tungkulin ang mga frontliners. Ang mga frontliners, kung kinikilala po natin ang ating mga sarili bilang frontliners, and then we must be more active than ever before. Frontliners must be more active in times of crisis like this. Tayo po ay nasa krisis na kung saan napakahirap ano po na magpatuloy ng malakas. Amen, ano po. Napakahirap sa isang iglesia na walang pastors, na walang assistant pastors, na walang mga leaders, ano po, na wala pong magiging aktibo during ng crisis. Amen? Napakahirap po sa isang iglesia kapag ka po wala pong mga pastors during ng crisis. I hope na uunawaan po natin ito. Amen? Ano po? So let us say to the Lord, ano po, Lord, I'm sorry. If in times of crisis like this, hindi mo po ako makita na at post. Amen? Doon sa lugar na dapat pala ay naroon ako. Amen? Ano po? Katulad po ngayon, hindi ko po alam kung ilan tayo na nakikinig ng Word of God. At yung mga hindi naging handa sa oras na ito, ano po, at babalikan na lamang, amen, yung pong panonood, no po, ng live video na supposed to be is 9 o'clock, amen, ano po. This is a wake-up call to each one of us, to all of us, being the frontliners of the Lord. Amen, ano po. You must be at post, amen, during the calling of the Lord. Ang sabi ng Panginoon, ano po, ito po yung araw ng Sabat. Ito po yung araw ng rest natin sa ating Panginoon. Amen? So where are you, frontliners of the Lord? Where are you? Ano po? Saan po tayo? Nasa saan po tayo? So I hope naintindihan po natin to mga kapatid. Amen? So pupunta po tayo dito. What are the real qualifications of God's frontliners? Amen? I use the word or I use the acronym of SAINT. S-A-I-N-T. Amen. Marami po kayong pwedeng idagdag, ano po, na mga qualifications na nakikita po natin. Amen. Sa hallelujah, sa Bible, ano po, yung pong talagang mga tunay na qualifications, ano po, ng isang dapat na maging frontliners. Amen. So, SAINT, S-A-I-N-T. Number one, the first and foremost qualification of God's frontliners, he must be surrendered to Jesus' Lordship. Amen, ano po? Kailangan po, totally, wala po siyang any reservations para sa kanyang sarili o para kung kanino man. Ano po? Hindi siya luluhod sa kanino man. Hindi siya luluhod, ano po, sa anuman at sino man. Ano po? Tao man ito, bagay man ito, relationship man ito. Amen, ano po? Except the Lordship of the Lord. Jesus must be his, her, Jehovah Shabbat.
Amen. Ano po? Jesus must be his very commander-in-chief. Amen. Ano po? So letter A is availability. Napakahalaga po ng availability. Amen. Ano po? Alam mo nga na may tatay ka, tsaka nanay ka. Amen. Ano po? Alam mo nga na may pastor ka. Ano? Alam mo na may assistant pastor, yung iglesia. Amen. Ano po? Alam mo na may presidente ka. Alam mo na may mga cabinet members sa loob ng nasyon. Amen. Ano po? Ano pa? Sino-sino pa? Alam mo na may doktor, nurses, ano po, na doon sa ospital na pupuntahan mo. Amen. Ano po? Pero hindi naman available. Ano po? Walang sense. Amen. Ano po? Yung availability, napaka in need. Ano po? During the time of crisis. Baka yung mga frontliners, pag hindi available, nauna pa silang matulog. Nauna pa silang magbaliwala. Ano po? So pag-usapan natin yan mamaya. Letter I is initiates. Dapat marunong silang mag-volunteer. Marunong sila na magsabi mismo, ano po, mag-suggest, amen, ano po, or sila mismo, ano po, yung active, ano po, hindi lamang available, nag-i-initiate pa, ano po, may mga ginagawa, ano po, active, amen. Letter N, no reserve, no retreat, no regret, amen, ano po. Ito yung prinsipyo, no, na mayroon siya, na po, no reservations, no? Kailangan ako sa panahon ito, no reservations. Alam na alam po namin yan. Ano po, sa medical field, sa pangkasalukuyan. No po? May mga kasamahan kami sa trabaho na huminto sa trabaho. Bakit? Natakot. Kasi may reservation siya sa kanyang sarili. Amen. Ano po? Hindi niya kayang ibigay fully yung kanyang sarili sa tawag ng tungkulin. Amen. Ano po? No retreat. Andyan yung laban. Ano po? Tapos ikaw yung unang-unang duwag na magre-retreat. Hindi po ganyan ang frontliners. Amen? And no regret. Amen? Kung ano yung aking alam ko sa sarili ko bilang frontliner, ano po, kung ano yung aking kakaharapin, ano po, amen, at kung ano po yung aking dadanasin. Yung sakripisyo na aking ibibigay, yung sufferings na aking dadanasin, amen, ano po, but praise be to the Lord. Dapat ganun lagi, ano po? Amen. Praise be to the Lord. I will never regret because I know what is the reward awaits me. Amen. I know what is the reward awaits me. Amen. So no regret. No regret. Ano po? And letter T, tactful. No? Tactful means alam kung paano gagamitin yung kanyang pananalita. Ano po? To stand on truth. Ito po yung tactful. Ang ibig sabihin ng tactful. Ano po? A frontliner must be tactful. He knows how to speak. Alam niya kung paano magsasalita. Amen. Ng katotohanan na makapagpaparalisa ano po sa kilos ng kalaban. Amen. Ano po? So I hope na maisapuso po natin at matingnan po natin ang ating mga sarili as how the Lord taught me. Ano po? Let each one of us be taught this morning. Amen. So, letter S, surrendered. Surrendered life to Jesus Lordship. Napakahalaga po nito, mga anak, ano po, mga kapatid ko sa pananampalataya, mga tatay, nanay ko, ano po, sa pananampalataya. Napakahalaga po na mayroon po tayong surrendered life. Ano po? Not only to Jesus being our Savior, pero yung Lordship ng ating Panginoon. Sabi po ng Philippians chapter 2, verses 9 to 11, therefore God also has highly exalted Him and giving Him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, at those in heaven and those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ano po? So napakahalaga po nito na maintindihan ng bawat isa that God the Father, God the Creator of the heaven and earth, ano po?
is asking every one of us to submit, to bow down at the name of Lord Jesus because He is the Lord of all. Amen. Ano po? Sabi dyan, at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and on earth and of those under the earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Amen. Ano po? So, marami po sa mga Christians, amen, ano po, they know that Jesus is their Savior, but not Lord. Tayo po na mga nag-e-evangelize, tayo po na mga nagtuturo, no po, na ang Panginoon ay tagapagligtas. Hindi po dapat na yun lamang ang pinapa-embrace natin sa mga bagong mananampalataya, no po? Because it is so clear sa Matthew chapter 28. Kung titingnan po natin, hindi ko na po dyan isinulat, no po, na the Lordship of the Lord, ano po, ang siyang kailangan talagang maintindihan at maunawaan ng lahat ng mga mananampalataya. Ano po? Sabi po dito, go therefore and make disciples. Pag sinabi po natin make disciples, ano po yung ituturo natin sa kanila? Ano po yung magpasubmit? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pag sinabi po natin baptizing them, ang ibig pong sabihin nito, yung magpaloob sila, magpa-immerse sila, ano po, magpasakop sila ng tuluyan, ano po, sa pamamahala ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen, ano po? Sabi dito sa verse 20, turuan mo sila to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always till the end of the age. Ano po? So, hindi lamang po natin ipapa-embrace sa mga bagong mananampalataya that Jesus is their Savior. But they must embrace fully the Lordship of the Lord. At ito po yung nakakalungkot kasi kapag ka po ang frontliners, ano po, sila mismo ay affected, ano po, ng crisis. Ano ibig sabihin? Sila din mismo, ano po, ay hindi nakasubmit, ano po, doon sa pamamahala ng Panginoon, no po. Hindi po sila magiging kagamit-gamit. Hindi po nila matatayuan purposefully, ano po, yung talagang pinapagawa sa kanila ng Panginoon. Amen? So, tanungin po natin yung ating mga sarili. How can I be more intentional in living out God's Lordship in my life? Pag sinabi natin intentional, ano po, yung pong motibo talaga natin, ano po, ay maipakitang, Lord, you are my Lord. Parang yung ano lang namin, sharing namin kagabi, ano po, sa prayer warrior, si King David. Amen, ano po. Because he really appreciate the goodness of the Lord, ano po, because he really tawag dito yung gusto niyang iparamdam sa Diyos, ano po, yung kanyang kagalakan, ano po. Naging intentional siya sa pagpupuri, naging intentional siya sa pag-pray sa ating Panginoon, ano po. Naging intentional siya sa pag-worship sa Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Amen. Natatandaan niyo po yun, yung kasama ng mga alipin niya, siya po ay nagsuot ng epod at talagang naglulundag, ano po, sa harapan ng ating Panginoon. Amen. At siya itinuya ni Nicole, no po. So, this is what it meant, no? Yung maging intentional tayo, no? Ipakita natin. Hindi po yung masyado tayong secretive, no po? Secretive, alam naman ni Lord ang puso ko, no po. So, alam niya na siya ang aking Panginoon. But never in the Bible, ano po, na ipinakitang yung mga kumilalang tunay na ang Diyos ay kanilang Panginoon, ang Panginoong Hesukristo ay tunay nilang Panginoon, ano po, na naging secretive. Amen, ano po. Hindi po ganoon yung mga
kinakasihan ng Santong Espiritu, no po, ng mga frontliners. Amen. Hindi po ganoon yung mga kinakasihan ng Santong Espiritu, no po, na mga tinawag upang kilanlin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon ng kanilang buhay. Amen. Ano po? So, be intentional. At ito po yung pangalawa. Paano ba tayo magiging intentional? Ano po? Sa book of Joshua chapter 5 verses 14 to 15, makikita po natin dito ano po, talagang marunong siyang sumunod doon sa sinasabi nung kanyang commander-in-chief. Ano po? Nung malaman po niya na yung kanyang kausap ay commander of the army of the Lord. Amen? Ano pong sinabi ng commander of the army? Nag-command po siya kay Joshua. Sabi dito, and Joshua fell on his face to the earth and worship and said to him, what does my Lord say to his servant? Nandun yung, nung makilala niya na commander-in-chief pala yung kausap niya, commander of the Lord army yung kausap niya, Jehovah Shobot pala yung kausap niya. Ano po? Siya po ay nagtawag dito, patira pa, ano po, upang maipakita na siya po ay nagpapakumbaba, na siya po ay willing na sumunod, ano po, sa commander of the army of the Lord. Sabi niya dito, no, handa siyang makinig, no? Sabi niya, what does my Lord say to his servant? Ano po? Sabihin mo kung ano yung gusto mo, ano po, at makikinig ako, ano po yung gusto mo. Amen? So, nagsabi itong commander of the Lord's army, sabi niya, take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy. Ano po yung response ni Joshua? Joshua did so. Amen. Ibig sabihin, napakahalaga po ng response. Ano po? Hindi po yung ang gagaling lamang ng mga frontliner na magsalita. Ang gagaling lamang ng mga frontliner na magturo. Ano po? Ituturo kung ano ang dapat gawin. Active, ano po? Pagdating sa mga hindi naman talagang masasabi mong tawag dito yung kapakipakinabang sa ubasan ng Panginoon. Ano po? Dapat ganito tayo. Ito po yung pinaka kapakipakinabang, ano po, sa mga frontliners. Yung marunong makinig sa boses ng kanilang commander-in-chief. Amen. Ano po? Pinakita po ito ni Joshua. Nakita rin naman natin kung paano siya nanagumpay. Ano po? Bilang frontliner. So sa 2 Timothy 2:3-4, paalala po sa lahat ng mga frontliners, you therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Amen. Ano po? No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life that he may please him who enlisted him as a soldier. Kapatid, panahon po ito ng crisis. Amen? Saan po tayo nakikita? No? Naghahatakan pong masyado, ano po, ang dalawang kingdom. Kung dati naghahatakan na, ngayon lalo, mas naghahatakan. Ano po? Nasa saan tayo, mga kapatid ko? Ano po? Sabi dito, therefore must endure. Pag sinabi nating endure, tayo po ay dapat na tawag dito yung may strength, it calls for duty. Ano po, pag sinabi nating endurance, ano, nag-e-exert ng effort, ano po, nag-e-exert ng lakas, ano po, kahit nahihirapan. No, ganyan po trained ang mga good soldiers, no? Nasaan na yung mga leaders na tinrain, no? Huwag niyong sayangin yung mga natutunan ninyo huwag nating sayangin ano po yung mga natutunan natin, no? Sa ating Panginoon. Amen. Yung mga tinuturuan sa NBS, ano, wag po nating sayangin ang mga turo ng Panginoon sa atin. Amen. So sabi dito ngayon natin ito kinakailangan. Sabi dito, no one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life. Kung naintindihan po natin, no, na tayo ay nasa laban, dapat po kitang-kita naman din ang pagiging aktibo natin, no? Hindi po yung nasa laban na nga, kung ano-ano pa po yung inaasikaso natin, no? We cannot please our commander-in-chief kung magpapatuloy po tayo, no? Na para bang all is well. Pero kung titingnan natin talaga at susuriin ang ating sarili, talagang nanghihina na po tayo, no? Nanghihina na po kayo. Amen, ano? So, be sure, ano po mga kapatid, no? Na
we really endure hardship in times of crisis. Amen? So, who is the commander-in-chief of the frontliners? Walang iba po kundi si Lord Jesus. Tinuro na po kanina sa atin, ano po. And if we understand this, the success in life is dependent upon the ability to recognize, honor, and obey the commands issued by the proper authorities. Take note po yung proper authorities. Amen, ano po. Alam niyo mga kapatid, yung presidente, hindi po yan ang isang matalinong frontliner. Ano po, ang isang matalinong tawag dito na nasa digmaan. Ano po, hindi po yan basta-basta o hindi po yan magte-take orders. Ano po, sa mga mas sa mga bababa sa kanya. Amen. Ang presidente po, hindi po yan magte-take order. Ano po, doon sa kanyang general. Amen. Hindi po pwedeng yung general ang mag-uutos sa presidente. Ano po? Amen. Hindi po pwedeng yung general ay uutusan ng private. Ano po? Hindi po pwedeng yung general ay susunod doon sa private. Amen. Ang dapat na mag-command doon sa private yung general, hindi yung private ang magko-command sa general. Amen. Ano po? And ganun din po, no po, sa atin, no, sa panahong ito. Kaya nga po yung mga frontliners, ano po, dapat na marunong makinig, ano, sa proper authority. Sino po yung proper authority na dapat po natin pakinggan? Walang iba po, kundi yung ating Panginoon. Amen, ano po? Ano ba yung instruction sa atin ng Panginoon sa panahon na ito? Amen? Ano po yung instruction sa atin ng Panginoon? Nagbubukas po ba tayo ng Bible? Ano po? Sabi ko nga, Lord, hindi na po kami nagkulang, Panginoon. Ano? Araw-araw nagpapakain kami ng salita ng Diyos. Nagpapakain kami ng salita mo, Lord. Sa FB page, sa official page, para maabot, ano po, even, ano po, doon sa page po ko, ano po, sa mga walls, amen, ano, ipinupost po namin doon yung mga pangungusap mo sa amin. Dahil baka hindi na sila nagbubukas ng Biblia, ano po. So at least mayroon silang laging kinakain. Pero hindi naman po pwede na pati yung pagbukas ng videos, pati pagbukas ng mga gagawin namin para sa inyo. May tungkulin po tayong lahat. Amen. No po? Be sure na nagagampanan natin bawat araw. Ano po, napakarami ng oras natin sa panahon na ito. No? Wag po nating ipaagaw yung bawat oras na ibinigay sa atin ng Panginoon to be in the chamber of His presence. Amen? So, lahat ng mga pastors, nag-usap-usap ano po, dito po sa KSA, no, na we must feed the sheep, we must feed the lamb. Amen? So, nasa sa inyo na po yan, kung kinakain nyo nga po ba. And please be active. Ano po? Ibig sabihin ng please be active, isagawa, ano po, malaman, ano, maging aktibo, no? Hindi po yung ipa-follow up, sasabihin, sige, manonood na lang ako, no? Sa open ko na lang later. I do not know how we are being so intentional to show that Jesus is our Lord. Yan po. Amen? So nawa, lalo tayong mag-init, ano po, sa panahong ito. I am so blessed, no? Yung taong mainit, hindi mo yan basta-basta mahahawakan. Ano po? So yung kalaban, hindi po yan basta-basta mahahawakan, yung taong mainit sa Panginoon. Amen? Pero pag ikaw ay malamig, parang bilis mong hawakan no po? Bilis mong mahawakan. Bakit? Kasi malamig ki, no po? Walang depensa, malamig ka, no? Kaya madali kang maibuwal kasi malamig, no po? Madali kang maitulak kasi malamig. Pero pag mainit ka, ano po? May depensa, no po? Ibig sabihin, hindi ito pwedeng hawakan. Mainit na mainit ito, no? Mainit na mainit sa presensya ng Panginoon. Hindi ito pwedeng mahawakan. Amen, ano po? So, we must learn how to hear on the proper authority, none other than our Commander-in-Chief. It is our Lord Jesus. Amen. Praise God.
Letter A is availability. Availability. Ano po? The example is Deborah. Ano po? He is one of the judges in the book of Judge. Amen. In the book of Judges, he is one of the judge. Amen. Ano po? Deborah. Si Deborah po, kilala naman natin siya. Babae siya. Amen. Ano po? So, sabi nila, mga babae daw, hindi pwedeng maging leader. Amen. Ano po? Pero Deborah, ano po, is one of the best example because of her availability na ipinakita during those times. Ano po? Mayroon na sanang pinili si Barak. Ano? Pero si Barak, hindi din po siya ganoon, no, katapang, katulad ng kay Deborah. So si Deborah, lagi siyang available. Kahit po babae ako, no? Kahit babae si Deborah, he can stand on the truth. No po? Despite of the criticisms, amen? But Deborah is one of the chosen judges, ano po? Of the Lord. Amen? So sabi sa Mark 1:17 to 18, then Jesus said to them, follow me and I will make you become fishers of men. They immediately left their nets and followed him. Ano po? So ang available na tao, ano po, anuman gaano man siya ka-busy. Amen, ano po? Katulad po ni Peter at saka po ni Andrew. Si Peter po at saka si Andrew po ang kausap niya dito. Amen. They immediately left their nets and followed him. No? Ano man yung kabisihan nilang ginagawa, they know how to live it. I am my call of duty. Ano po, akong dapat na isakatuparan. No? So Romans chapter 14 verse 12. So then each of us will give an account of himself to God. Lahat po tayo magbibigay ng account. Accountable po tayong lahat. Ano po? Sa harapan ng Diyos. May mga tinanggap po tayo, no? Huwag po natin iyong baliwalain. Kailangan po natayuan natin sa panahong ito. No? Ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Proverbs chapter 22 verse 13, huwag po tayong maging tamad. Ito po ay pangungusap. Ano po? Ito po yung mga pangungusap, mga dahilan, mga rason, ano po, ng isang sluggard man, slothful man, lazy man, ano po, na tinatawag ng Proverbs. No? Ang laziness, no po, ay hindi karapat-dapat na tawaging or lazy man or sluggard man ay hindi karapat-dapat na maging frontliner, no po? Masakit itong katotohanan pero ito po yung totoo, no? Kailangan niyo pong marinig, kailangan natin itong marinig. Amen. Sabi dito, the sluggard man says, there is a lion outside, I shall be slain in the streets. Hindi pa siya lumalabas doon, ano po, para tingnan o ano yung magaganap, anong nangyayari, ano? Meron na siyang dahilan. Sabi niya doon, hindi, may leon doon sa labas, ano? Ay, mamamatay ako pag lumabas ako sa street. Amen, ano po? My dear, sabi ng Biblia, ano po, sa Isaiah, sa Deuteronomy, amen? Bago pa man, ikaw utusan ng Panginoon, nauna na siya doon sa pinapagawa sa iyo ni Lord. Amen? At sabi rin po sa Isaiah, no po, ang Lord, ang God, ano po, na rear guard mo. Ibig sabihin, bantay-bantay ka niya sa likuran. Imagine mo sa likuran, sa harap, no po, nandoon yung si Lord. Amen? Tapos, tatamad-tamad tayo, no? Parang nakakahiya namang masyado kay Lord, no, mga anak. Sabi dito, the sluggard man says, there is a lion outside. I shall be slain in the streets. No? So, wag pong mauna yung mga rason natin na hindi tama. Amen? Yung pong stand natin, sabi ni Lord, no? Nasa unahan, bago ka pa niya utusan, nauna na siya. Amen? Ano po? At, lagi po siyang nasa likuran mo to protect you. Amen? So, si Deborah is an example of available frontliner. Amen? Next is initiate. Sabi ko po sa inyo, mahaba po ito eh. Ano po? Talagang mahaba po. Alas 5 na po. Halos alas 5 na po ako pinatulog ni Lord. Amen? Ano po? Letter I, initiates. Marunong mag-initiate. Ano po? Marunong mag-volunteer. Ano po? Example po nito si Othniel tsaka po si Ehud. Si Othniel, ano po? Actually, siya po ay son-in-law. Ano po? Of
Caleb. Kilala natin si Caleb. Ano po? Si Caleb ay isang matapang na mandirigma ng Diyos. Ganun yung pagkapit niya sa promises ni Lord. Ano po? Ito po si Caleb. He possessed the spirit, ano po, of a true leader. Amen. So, nung may sasakupin po during that time, nagsabi po itong si Caleb. Mababasa niyo po ito sa Judges chapter 1. Kayo na lamang po, pero paparaphrase ko, kwento ko na lang para mas madali. Amen? May sasakupin po sila during that time, sabi po ni Caleb. Kapag kung sino ang makatalo doon sa mga taong iyon, ano po, ay ibibigay ko sa kanya ang aking anak. Kaya siya naging son-in-law ni Caleb. Pero actually si Othniel ay anak po ng kapatid ni Caleb. Amen, ano po. So, si Othniel po ang nagpresenta na lumaban doon. Kaya po siya naging asawa ng kanyang ng anak ni Caleb. Amen. Si Ehud naman, ano po, siya po ay kaliwete. Amen, ano po. May laban sa mga Amorites during that time. Pinahihirapan ng mga Amorito ang mga Israelites during that time, no po. Mag-isa siya, pumunta, no po, doon sa palasyo. Talagang nag-initiate siya, no po. Mag-isa siya napunta doon sa palasyo. No po, at pinatay ano po yung hari doon, no? Hindi niya, imaginein mo, akala ng mga guards, ano po, ng mga bantay doon, kung nasaan lang yung namumuno sa kanila. Hindi nila alam, patay na. Ano po, dahil sa ginawang tawag dito, talagang nag-volunteer, mag-isa, ano po, because the Spirit of the Lord is in him. Amen, ano po, talagang nagpunta po si Ehud, no, doon sa lugar na iyon para patayin yung nagpapahirap sa mga Israelites. Amen? So, volunteer. So, si Isaiah ganun din, no, nung naghahanap ang Panginoon, sabi niya, and who will go for us? Sabi ng Lord, ano po, whom shall I send? And who will go for us? Sabi ng Panginoon. Sino bang makikiisa sa amin, no? Sino bang makikiisa sa purpose ko? O para praise po, no po? Sabi daw ni Isaiah, here I am, send me, Lord. Marunong magtaas ng kamay si Isaiah. Marunong magsabi si Isaiah, ano po na, Lord, mayroon ako. Andito ako. Alam ko, tinanggap ko yung Santong Espiritu. Nandito ako, Panginoon. I don't like the Holy Spirit grieves. Ayoko na mag-quench ang Holy Spirit. Amen. So, nasaan ang mga frontliners ngayon na katulad ni Othniel, ni Ehud, ni Isaiah? Amen, ano po? Yung pag-initiate, ano po, this is the sign of an active, responsive listener. Amen. Ito po yung senyales na talagang naririnig, ano po, nakikita, no? Nakakarinig, nakakakita, no? Yung mga frontliners. Amen. Kapag nag-initiate ka, ibig sabihin, abay, narinig ko talagang may crisis. Abay, narinig ko talagang mayroong problema. No? Hindi ako matahimik, na hindi ko ipakita yung aking part. No po? This is the frontliners. Amen. Praise God. At pang-apat na po, ano po? Sabi po dito, N, letter N. No reserve, no retreat, no regret. Amen. Ano po? Example nito si Samson. Makikita naman talaga natin, ano po? Si Samson, no reservations. No? Si Samson, no retreat. Si Samson, no regret. Amen? Sa 2 Corinthians chapter 4, 16-18, therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Amen? Praise God. Nandiyan pa po kayo? So, si Samson, no po, so makikita natin si Samson, though lahat po ng mga naging judges, they have their own weaknesses. Amen? Ano po? But they
fulfill the very purpose of the Lord. Ano po? Nandun yung pakikipagbaka nila, no, sa kanilang mga sarili din, ano. Nang matauhan itong si Samson, makikita natin, no, talagang wala siyang reservation. Ibig sabihin, ano, Lord, bigyan mo pa ako ng kahuli-hulihang lakas para matalo ang mga Philistines na ito, no? Talagang ibinuhos niya yung kanyang natitirang lakas, na po, para ano, ma-fulfill yung purpose ng Panginoon na mawala ang lahat ng mga Pilisteo sa panahon na iyon. Ano po? Doon sa lugar na iyon. Amen? Ano po? No retreat, no? Hindi marunong umurong si Samson. Sobrang tapangain, di ba pa? Nakita naman natin. Dahil alam niya, hindi niya pagsisisihan ang tunay na pagiging frontliner. Hallelujah. No po? Ang tunay na magiting na tagasunod ng ating Panginoon. Praise God. Ano po? Glory to God. Sana maging katulad din tayo ni Samson, no? Yung walang reservation, yung hindi inuuna yung rason. Ano po? Walang reservation. Dahil naiintindihan na si Lord ang kasama ko. Amen. Ano po? Bahala si Lord, no? Sinabi ni Lord, bibigyan niya ako ng mga pananalita sa aking labi. Sabi ni Lord, I can conquer because He is more than conqueror. Sabi ni Lord, laban niya to. Ang kailangan ko lang, nandun ako, no? Ang kailangan ko lang, yung availability ko. Ang kailangan ko lang, no reservations, no retreat. Hindi ako magsisisi pagdating ng panahon. So this is the very example, si Samson. Ano? Glory to God. Next, tactful. Marunong gamitin yung pananalita. Ano po? Marunong gumamit ng pananalita para, hallelujah, masabi yung katotohanan. Ano po? So si Jephthah, sabi niya sa Judges 11:24, you keep whatever your God, Chemos, gives you. And we will keep whatever the Lord our God gives us. Ibig sabihin, sabi niya dun sa mga kausap niya, ano po? Yung mga binigay sa iyo ng Diyos-Diyosan yung si Chemos, ano, ay di tabi nyo. Pero yung binigay sa amin, ano, ng aming Diyos, ay aming itatabi. Sino po ba yung si Chemos? Ano po? At saka po si Lord. Ibig sabihin, binigay na ni Lord yung lupain, no? Na binigay sa iyo ng Diyos-Diyosan yung si Chemos. Amin yan. This is very tactful, ano po, pagsasabi ng may katalinuhan, ano po, sa ipinapasabi ng Diyos. Si Gideon din, ano po, he is very famous dito po sa kanyang pananalita. Sabi niya, but Gideon replied, I will not rule over you, nor will my son. The Lord will rule over you. Ano po? Sabi niya doon, I will not rule over you, nor will my son. The Lord will rule over you. Amen. So, hindi after si Gideon, ano po, sa position, no? O hindi siya after para i-pacify or i-please yung mga tao, no? Gusto niya makilala ng mga tao, no po, yung Panginoon. Amen. Ano po? So, mayroon po akong babasahin dito sa Isaiah. Nagrema po ito ngayon lamang. Sabi ko po sa inyo, alas 5 na ako natulog, pero punong-puno ang Panginoon, ano po, ng pangungusap sa inyong lingkod. Sabi niya po dito sa Isaiah chapter 54, verse 17, ano po? No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Amen? So sabi po ng Panginoon dito, no? Walang mga pananalita na pwedeng mag-arise sa atin na hindi natin i-condemn. Ano po? Naget po natin yung pong na mananaig sa atin, ibig sabihin dito, no po? Kundi alin, yung pong tayo mismo, ano po, ang siyang magko-condemn at tayo mismo ang nilagyan ng Panginoon, ano po, ng mga pananalita sa ating labi to reveal the truth. Amen? Ano po? So, let us be like Jephthah. Let us be like Gideon. Meron po tayong naunawaan. Amen? Ano po? I hope na very, very busog to the max po tayo. Ano po? Sa pangungusap ng Panginoon. Praise God. Ano po? So mga kapatid, amen, ano po? Ang frontliners, they know that
they have an enemy. No po? And because of the stressful scenarios, because of the tiring battle, amen, ano po? The enemy is always, no po, screaming or shouting or ang tawag dito, yung hinihimok ka to give up, ano po, ang mga frontliners. Ito yung crisis, ito yung mga panahon na kung saan malakas, ano po, yung pagsasalita ng kalaban. Give up. Gumive up ka na. Mag-give up ka na. Amen, ano po. Mag-give up ka na. But take note, ano po, ang kalaban, lahat ng pamamaraan gusto niyang gawin para sa bawat isa sa atin, no po? If the devil cannot kill you, he will surely kill our purpose, ano po? He will do everything for you to become stagnant. Hindi niya po kasi tayo kayang patayin. Bakit? Kasi ang Diyos ang may hawak sa atin. Alam ng Panginoon kung kailan niya tayo kukunin, kung kailan niya na tayo makakasama, kung kailan niya tayo makakasama dun sa kanyang kaharian. Amen, ano po? But He will do everything to make this life hindi magawa yung tunay na purpose ng Panginoon sa atin. Ano po? Gagawin niya ang lahat ng bagay for us to give up, for us to quit, for us to say, Lord, papahinga na ako. No? But mga kapatid, this is not the moment, no po, to give up. This is not the moment to just sleep, to just ipagwalang bahala ang lahat ng mga bagay-bagay. No po? Sa mga panahong ito ng paghihintay ng tunay na kasagutan ng Panginoon sa buhay natin, dito po natin maipapakita kung sino ba talaga yung win-worship natin. Dito po natin talaga makikita, no po, kung sino ba talaga yung pinagbubuhatan ng ating kalakasan. The true frontliners cannot be stopped. The true frontliners cannot be jailed. The true frontliners will always do their part in the kingdom of God till their very last breath. Gusto ko pong i-share sa inyo yung naalala ko po lang po, ano, yung soldier, ano po, na panaginip po ito ng isang Kristiyano na nabasa ko, yun po. Ano siya, yung sa battle, nasa battlefield sila, ano po. At maraming mga sundalo na sugatan na, ano po. May tinamaan ng bala sa likod, no po. May naputulan ng basta iba't iba po yung kanilang mga naranasan, ano po, sa battle na iyon, ano po. Sugatan sila, pero but still alive. Amen, ano po. And here comes Jesus from the back, no po. At hinawakan niya, ano po, yung mga sugatang parte ng mga soldiers, no. Hinawakan niya isa-isa. Yung sugatang likod, as he touched, ano po, nahil po ito, no, na nagamot, amen. Yung lahat ng mga pains ng mga soldiers, no po, lahat ng mga pains ng mga soldiers, nagkaroon ng tawag dito, na-release sila doon sa pain, amen, ano po, because of the touch of the Lord Jesus, no. And same with us, mga anak, no, same with us, no. We may be tiring, we may be tired, we may be stressed, we may be disappointed, ano po, but let us always, no, huwag natin kakalimutan that Jesus, that Lord Jesus,
is always touching you. No po? Wag nating hayaan na manghina sa mga panahong ito. No po? The Lord is always willing to touch you. No po? The Lord is always willing to touch us. No po? Mayroon po akong idadagdag na verse, ano po, dito po. Actually, ito po yung last verse, pero hindi pa po ito yung huli na ating pong babasahin. Babasahin ko na lang po yung huli, ano po. And this is the last verse, ano po. Ito po ay nangusap during ng dawn prayer kagabi, ano po. ng prayer warrior kagabi, ano po. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 10, 1-3, moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea. All were baptized into Moses into the cloud and in the sea. All ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink. For they drank of the spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Amen? Mga kapatid, ilang all ang sinabi dito sa 1 Corinthians chapter 10? 4. Sabi diyan, lahat daw, no? Lahat sa panahon na iyon ay under the cloud. Lahat sa panahon na iyon, no po? 5 beses, nakalimutan ko yung all na isa, 5 beses na sinabi dyan, lahat daw, ano po, lahat sila. Ibig sabihin, walang na-spare, walang naiwan, walang hindi, ano po, nakaranas. Pare-pareha silang nakaranas, ano po, ng alin, ng protection. They are under the cloud, ano po, lahat sila dumaan, ano po, doon sa sea. Lahat sila may naranasan na miracles, ano po. All were baptized, lahat sila napaloob, ano po, doon sa cloud, ano po, and in the sea. All eat the same spiritual food. Lahat sila kumain, ano po, ng alin? Ng spiritual food. Ano po, ibig sabihin ng salita ng Diyos, ng mana, ano po, the food that comes from heaven. Sabi po doon sa Exodus, ano po, they eat, ano po, the food that comes from heaven. And it symbolizes the very word of the Lord, yung pong mana, ano po, and all drank the same spiritual drink. Lahat din sila, ano po, uminom ng iisang tubig, spiritual na tubig. So sa 5 lahat na ito, ang tanong, bakit hindi sila pare-parehas ng response sa Panginoon? Ano po? Ano ang problema? Bakit hindi tayo pare-parehas ng response sa ating Panginoon? What is the problem? For sure, hindi po si Lord ang problema. For sure, tayo po ang may problema. Tama po ba? Huwag po nating baliwalay. Huwag po tayo maging katulad ng mga Israelita. No? Na laging yung time nila ang gustong masunod at hindi yung time ng Panginoon. Kaya namatay na lang si Joshua, hindi pa conquered lahat. Amen? Bakit? Kasi lagi silang nag-aatubili. No? Natayuan yung pinapatayuan sa kanila ng Panginoon. Amen? Huwag tayong maging katulad doon sa lahat ng iyon ng mga Israelita na nakaranas ng himala, ng kabutihan, ano po, ng protection, ng pagkaing mana, ano po, at ng inumin, ano po, ng spiritual. Lahat po tayo, nawa, we will be in unison to fulfill the very purpose of the Lord, this crisis. Amen? Ito pong crisis na ito, prove that we are the church. Prove that we are God's frontliners. Ano po? This is a call. This is a wake-up call. Ano po, mga kapatid? Hindi po ito yung oras ng pagtulog. Hindi po ito yung oras, no po, ng panghihina. Ito po yung oras na dapat gampanan mo kung ano talaga yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. So sabi po dito, basahin po natin, sabay-sabay po nating basahin. Ano po? Please be with me. Basahin po natin.
I am a soldier, and let this be our confession. Ano po, pinalala po ito ulit ng ating Panginoon. I am a soldier in the army of my God. I am a soldier in the army of my God. The Lord Jesus is my commanding officer. The Holy Scripture is my code of conduct. Faith, prayer, and the Word are my weapons of warfare. I have been taught by the Holy Spirit, trained by experience, tried by adversity, and tested by fire. I am a volunteer in this army, and I am enlisted for eternity. I will not get out, sell out, be talked out, or pushed out. I am faithful, reliable, capable, and dependable. If my God needs me, I am there. I am a soldier. I am not a baby. I do not need to be pampered, petted, pumped up, picked up, or pepped up. I am a soldier. No one has to call me, remind me, write me, visit me, entice me, or lure me. I am a soldier. I am not a wimp. I am in place, saluting my king, obeying his orders, praising his name, and building his kingdom. No one has to send me flowers, gifts, food, cards, or candy, or give me handouts. I do not need to be cuddled, cradled, cared for, or catered to. I am committed. I cannot have my feelings hurt bad enough to turn me around. I cannot be discouraged enough to turn me aside. I cannot lose enough to cause me to quit. When Jesus called me into this army, I had nothing. If I end up with nothing, I will still come out ahead. I will win. My God has and will continue to supply all my need. I am more than a conqueror. I will triumph. I can do all things through Christ. The devil cannot defeat me. People cannot disillusion me. Weather cannot weary me. Sickness cannot stop me. Battles cannot beat me. Money cannot buy me. Governments cannot silence me. And hell cannot handle me. I am a soldier. Even death cannot destroy me. For when my commander calls me from his battlefield, he will promote me to captain and then allow me to rule with him. I am a soldier in the army and I'm marching claiming victory. I will not give up. I will not turn around. I am a soldier marching heaven bound. Here I stand. Question, will you stand with me? Amen. Ano po? Mahaba po ang pangungusap ng Panginoon. But this is the very word of the Lord. May we continue to bow down our heads and let us praise the Lord sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Panginoon, sa iyo lamang o Diyos ang papuri. Nangusap ka ng malaya sa aming mga puso, sa aming buhay sa umagang ito, Ama. Alam ko po, O Lord, nananawagan ka, O Diyos, sa lahat ng iyong mga tinuruan, sa lahat, O Diyos, ng nagsasabing ikaw, Panginoon, ang aming Panginoon, hindi lamang sariling tagapagligtas. Panginoon, patuloy ka po na pumawa at kumilos sa iyong mga anak, O Diyos. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, lalo't higit, O Diyos, sa panahong ito ng krisis, Ama, just to focus on you as our Commander-in-Chief, to be always know how to listen, Panginoon, sa iyong mga pangungusap. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na gumagawa at kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay, O Lord God, lahat ng mga bunga ng pananalitang ito, O Diyos, hallelujah, patuloy mo pong i-quicken sa puso ng bawat isa sa amin, O Lord God. At Lord, hayaan mo, Ama, na magbuhat sa oras na ito as we recommit, Lord God, our allegiance to you being our King, to be being our Lord, to be being our Commander-in-Chief, O Lord God. May you see your frontliners always willing, hallelujah, to volunteer ourselves, to be always available, Panginoon, O Lord, to be
in the to be in the position of no reservation, of no regret, O Lord God, of no retreat, Panginoon o Diyos. May you see us always, Lord God, being so tactful, only putting in our lips your very words, O Lord, your very truth, Panginoon. Maraming pong salamat, O Diyos, sa pangungusap mong punong-puno, O Diyos ng buhay. Palakasin mo, O Lord God, ang lahat ng mga sugatan mo, Ama, ng mga frontliners sa mga panahong ito, O Diyos. Ikaw lamang, Ama, siyang patuloy, Lord, maging kalakasan ng bawat isa, Ama. Lord, hindi namin alam kung hanggang kailan tatagal ang krisis. Kung hanggang kailan, Panginoon, ito, O Diyos, ay hawak mo. Subalit, Lord, yung pong desisyon namin, Panginoon, na lagi magpasakop sa iyo, Panginoon, O Lord God, ang siyang magagawa namin, Panginoon. Ang siyang hinahanap mo sa amin, Ama, ay siya patuloy na magawa ng bawat isa sa amin, O Lord God. The devil cannot stop us, O Father. We recommit, Lord God, ourselves to you. In Jesus' mighty name, Lord, this we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Praise God po. Dadako po tayo ngayon sa breaking of the bread. Kunin po natin yung ating mga elements. Ano po? Yung pong tinapay po at saka po yung katas ng ubas. Ano po? Actually, wala po kaming katas ng ubas ngayon because of the tawag dito, yung pong lockdown, ano po. Pero we can use water. Anyway, this is an element, ano po. Elemento lamang po ito. At hayaan natin na maikandak po natin ang ating pong breaking of the bread. Amen. Nakatulad na sinabi ng Panginoon, alalahanin po natin itong palagi. Ano po? Praise God. So be with us po. Dali lamang po, piniprepare lamang po ni Papa. Amen. Ano po, habang po piniprepare, ano po, mga kapatid, no, as we continue na ikakandak ang pagpirapiraso ng tinapay, ano po, hayaan natin na patuloy tayo makita ng Panginoon in submission, His Lordship. Napakahalaga po nito. Alam niyo po, being yung pong magdadala sa atin to fear the Lord, ano po, is yung pong magdadala sa atin to fear Him, yung pong pagkilala natin sa Panginoon as sariling Panginoon, yung tunay na Panginoon. Ano po? Ito po talaga yung magdadala sa atin to fear God, ano po, above all else. Kasi yung pong being only knowing Him as our Savior, yun po yung gagawin niya sa atin no po. Pero yung pong tayo, no po, we must embrace Him being our Lord, no po. Pag sinabi natin being our Lord, wala po tayong reservations, wala po tayong mga reasonings, ano po, na nasasabihin sa Panginoon, ano? Kapag ka po tayo ay kanyang inuutusan. Kasi nga po, Lord po natin siya, no? At hayaan po natin na ito po ang siyang patuloy na maisapuso ng bawat isa sa atin. Amen? Pakalaki naman, Papa, nitong bread ko. Po. Praise God. Halika na. So, tayo po ay magpipira-piraso na po ng tinapay. May sinasabi po sa unang Korinto. Sabi po dito, 1 Corinthians chapter 11, ano po. Sige po, hintayin lang po natin si Papa kasi po nagpre-prepare din po siya. Pa, sige na, mahal. Ito, dami dito. Sabay-sabay po tayo. Nakahanda na po ba ang lahat? Meron po ako ditong kubos. Amen, ano po.
But as what I have said to you, ano po, ang element ko po ay tubig. But let this be served as a symbol o wine, ano po, dahil wala po talaga akong wala po tayong tawag dito grape fruit of the vine. Ano po? Sige po, tayo po mag-uumpisa na. Ano po? Isipin na lamang po natin this element is the very blood of Jesus. Ano po? So, sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me.'" Praise God. Sige po, sabay-sabay po nating kainin ang tinapay. Itaas po natin ang saro. So in the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes." Sabay-sabay po nating inumin. Hallelujah. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat. Tunay o Diyos na binibigyan mo kami ng pribilehiyo to express, Lord God, our faith. Hallelujah to you, O Lord. At hayaan mo, Panginoong, nakita mo nga sa amin, O Diyos, ang pananampalatayang hinihingi mo sa amin. As we continue, Lord, submit into your Lordship. As we continue, Lord, remember, Lord God, what you have spoken to us to remember. Salamat po sa iyong katawan na nasugatan para po sa ikagagaling ng aming mga not only our physical diseases, but also, O Lord God, our spiritual diseases, O Lord God. And even, O Father, salamat, Panginoon, sa saro, O Diyos, ng dugo ng aming Panginoong Hesukristo na nabubo pambayad, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Thank you, Lord, for the freedom, hallelujah, to accomplish your very will in our lives. To you alone, O God, hallelujah, all the glory. Thank you, Father, for the forgiveness of our sins. Thank you, O Lord, for the provision, Panginoon, of salvation. Thank you, O Lord, for the provision of serving you, O God. In Jesus' mighty name, Father, this we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, taas po natin ating mga kamay. Mamaya po, pagkatapos po nito, diretso po tayo sa Zoom. Amen. Taas po natin ating mga kamay at tanggapin po natin ang pagpapala na buhat sa Panginoon. May the Lord bless you and keep you. May the Lord's face shine upon you and be gracious to you. And may the Lord's favor be lifted up to you always and give you His peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Glory to God. Praise God. Hallelujah. God bless po.